Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Romans 15, verse 13. Praise the Lord. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yes. So, gusto sa atong buhing Diyos, magmalaumon lang ta kanunay. No? Magmalaumon. Ayaw ng Panginoong Diyos na mawalan tayo ng pag-asa. Gusto ng ating Panginoong Diyos magkaroon tayo ng pag-asa. Bakit? Ang Diyos na ating pinanampalatayanan, pinaglilingkuran, pinaglalagakan ng pananalig ay Diyos ng pag-asa. He is the God of hope. Praise the Lord. Kaya sinabi diyan, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So, kailangan tayo mag-abound sa pag-asa. Ano man ang ating mga hinaharap sa ating buhay dito sa sanglibutang ito. Tila mahirap man, tila malaki man, tila imposible man, subalit mag-abound tayo sa pag-asa. Gamitin natin ang Diyos natin na makapangyarihan dahil siya yung the God of hope. Tulad nitong ating problema noon sa Matina na nagkahirap-hirap tayo sa parking area, nagkahirap-hirap tayo sa space ng ating church. Tapos si Lord Jesus nagsabi na gi-prepare ko na yung lupa na malaki para sa inyo. So gusto ng ating Panginoong Diyos, maglinis muna tayo. Tanungin niyo yung sarili niyo kung worthy ba kayo. So bakit kailangan tayo maglinis? Para yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, ito yung mag-accelerate sa buhay natin sa ating pag-asa. Kung baga pa, kung sa eroplano pa, ang eroplano hindi yan makalipad, hindi yan maka-take off, kung hindi yan mag-revolusyon muna. Yung revolusyon, yung makina niya, kailangan meron siyang enough RPM, revolution per minute, na kung sakaling mag-start na siya, kung sakaling i-release ng piloto ang brake, ay makakayanan ng engine na itulak ang eroplano at sa pamagitan ng hangin na naka-opposite sa kanyang direksyon, kaya siyang i-lift up. Ano yan? Speed plus yung hangin na nakasalubong sa kanya para maglipad siya. So, ganon sa buhay natin, yung Holy Ghost. Kaya nga sinabi diyan, abound in hope through the power of the Holy Ghost. Praise the Lord! Kaya yung ating kalinisan, yung ating kabanalan, yung ating katuwiran, malaking faktor ito sa ating hope sa Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat makaka-take off tayo. Sapagkat ang Diyos natin is the God of hope. Maliban He is the God of hope. Sino pa siya? Basa. Joel chapter 3 verse 16. Praise the Lord. The Lord also shall roar out of Zion, and utter His voice from Jerusalem. And the heavens and the earth shall shake, but the Lord will be the hope of His people and the strength of the children of Israel. Yan. The Lord also shall roar out of Zion, and utter His voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. Tingnan mo yun, boses ng Diyos na shake yung langit at ang lupa. Ganon siya makapangyarihan. But the Lord will be the hope of His people and the strength of the children of Israel. Kaya yung pag-asa natin na ang Panginoon, kaya niyang i-shake ang heavens at ang earth. Ibig sabihin niyan, He has the power to shake ang mga langit at kahit paman ang lupa because of His strength, because of His power. Kaya sa Kanya tayo nag-hope
mag-abound tayo sa pag-asa. Tulad niyan, pumunta kami sa Kanggusan. Ang prayer request nila, yung church na itatayo nila doon. Kasi nung pinicturean ko yung church, ano yung church doon yung makitid na mahaba. Kasi in-extend na nila yun Kaya humaba ng husto para na siyang, kita niyo yung lansya dyan sa Samal, galing Panakan. Parang ganon ang niya ang haba at ang lapad. Masikip na, dami na nila doon kasi. So, nagpabuldo sila doon sa upper, yun, laki na ng area. Tinanong ko sila, anong measurement gusto nyo? Sabi nila, 30 by 60. 30 feet by 60 feet. Kung i-convert mo yan sa meter, more or less, nasa 10 meters by 20, more or less. So itong ating unang simbahan na tinayo dito, this is 9 meters by 18. Hanggang dito ang 18, ito. So, ang gusto nilang itayo, 2 meters pa atras, 1 meter pa side. Yan yung most probable. Then, pinakita ko yung plano, perspective ng Dahican Congregation, kung gusto ba nila ganon din. Pero, malaki lang siya. They approve it. So, pwede na nating i-rescale ang plano. I-rescale na lang siya. Yung plano sa Dahican na i-ano natin dyan sa So, kung wala tayong pag-asa, para bagang hindi natin kayang harapin ang mga challenges sa buhay po natin. Kaya ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, ano yung makikita natin ang mga challenges sa buhay natin. Personally man sa buhay nyo, mayroon kayong pangangailangan sa buhay, sa pamilya, kailangan nyo ng trabaho, kailangan nyo ng extra income, kailangan nyo ng ganito, ganire. Yung faith natin, at saka yung pag-asa natin, kailangan mag-abound yun. Hindi pwede na lunurin ng mga problema, lunurin ng mga hinaharap natin sa buhay, hindi. Kailangan, pag sinabing abound, mas malaki, mas mataas kaysa level ng ating hinaharap. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. At gamitin natin ang Holy Ghost. Gamitin natin ang Panginoon. Kaya nga, the Lord will be the hope of His people. Siya yung pag-asa natin lahat. Praise the Lord. Basa pa, 1 Timothy 1:1. Praise the Lord. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Yes. Si Lord Jesus Christ ang ating pag-asa. Siya yung hope po natin. Kasi napansin ko lahat ng mga branches natin ngayon talagang rumarami, tumitibay, lalo't na yung spiritual youth camp na ginawa natin dito. Tapos nagkaroon ng mga facilitator doon sa mga lugar na mga branches natin. Hindi na nagkawatak-watak ang mga young people. Nagkaroon na sila ng organization, na-organize na ba yung spiritual life nila? Pag sinabing, okay, magtayo tayo ng simbahan, ang mga young people lang magsayap, grupo nila, sila yung naghagkot ng abaka para ipinance doon sa construction ng church. Pag sinabi na, okay, mag-visitation tayo sa Chumbukan, yung mga young people ng mga iba-ibang branches together with the adults, punta sila lahat sa Chumbukan, nagbibisita sila. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po. Dahil yung pag-asa natin na unang-una, ang ating mga kapatiran ay hindi maging diminishing. Kundi sila po ay lalo pang ma-preserve at lalo pang madagdagan, lalo pang magkaroon ng marami pang mga ililigtas ang ating Panginoong Diyos. Dito rin sa Davao natin, sa Davao Congregation, sabi ng mga bisita, Pastor, kahit gaano kaliblib yung simbahan ninyo, pero marami pa din palang pumupunta dito. Sabi ko, praise the Lord. Hindi mo ba alam, some of them came from Samal, came from Kabantian, came from Turil, came from Bahada, came from Bangkal, Matina, kung saan-saan. Pero nakakarating sila dito.
by the grace of God, by the power of God. Parang di ba nila may imagine na paano kayo mag-effort na magpunta dito na napakalayo? Dahil sa hope ninyo, dahil sa faith ninyo dyan kay Lord Jesus Christ, nakakarating tayo lahat dito. Yung ibig sabihin yan, nakakatipon-tipon tayo sa mga gawain. Ito namang malaking challenge naman sa ministry ko, itong pagbisita ko sa iba-ibang kongregasyon. Para actual ko ring ma-check yung mga pangangailangan, lalot na itong kongregasyon ng Astorga, kay Pastor Ramian, isa rin niya na i-check natin. Unang-una yung stability ng spiritual ng mga members doon. Praise the Lord. Na mapundar talaga sila, ma-establish talaga sila. Then, everything just will follow. Tapos, I asked Pastor Francis Diala na bisitahin na nila as early as possible ang Dipulog. Sabi ko sa kanya, bisitahin nyo doon. Mag-support lang kami dito sa inyo ng krodo ninyo para meron kayo magamit. Visit them. Kahit at least 3 weeks kayo doon. Yun na yung inopen ko kay Brother Jun G na magpapadala kami dyan ng pastor na magbisita sa inyo para hanggang mapatibay sila. So maraming mga challenges sa ministry na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos mag-abound tayo sa hope. Praise the Lord. Yung pag-asa natin. At itong hope na ito, bago natin ito maangkin, meron tayong dadaanan. Basa. Romans 5:4 and 5. Praise the Lord. And patience, experience, and experience, hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Yan. Bago tayo makarating sa pag-asa na hindi magbibigo sa atin, hindi magpapahiya sa atin, saan tayo dadaan? Patience. Patience, experience. Experience, hope. Ano itong patience? Kung sa buhay natin, this is our educational studies. Sige, aral ng aral, simba ng simba, pakinig ng pakinig, service ng service. Studies natin yan. Be patient sa panahon ng ating pag-aaral, panahon ng ating pagtututo, panahon ng ating familiarization natin sa kanyang kalooban. Then, pagtapos na yan, experience. Mga tukso, mga pagsubok na nadaig natin, na-resist natin, na-accomplish natin, meron na tayong experience. How do we stood? Kung paano tayo naninindigan sa ating natutunan during sa ating patience, sa ating pag-aaral. Parang sa material din. Si Brad Bernard, hindi yan nag-aral sa Canada. Bakit tinanggap siya sa kanyang application doon sa oil and gas company, doon sa Port Mac? Dahil sa experience niya. Dahil bago sila nagland sa Canada as immigrants, meron siyang experience diyan sa Middle East as an engineer sa isang construction. Meron siyang experience diyan sa UAE. So dahil sa experience niya na nakita, although hindi siya nag-aral diyan, kinonsider yun. Kasi siguro sabi ng Canadian company, he got international experience, meaning to say he went to other countries beside his own country, Philippines. So may mga taon na rin siyang naranasan. So ang nakita nila, this man went to many orientation, kung ano pa yan na mga learning sa labas. So pwede na ito. Kaya experience, malaki. Punta ka ng Canada, mag-graduate ka ng accountancy, mag-graduate ka ng management, punta ka ng Canada. Experience muna. Hanapin yung experience mo at least 2 years to 5 years. Mahalaga yung experience. Bago mo maasahan, tanggapin ka. Kaya sa buhay natin, patience, experience. Yung panindigan natin sa mga aktual na mga pagsubok sa buhay natin. After experience, hope. May pag-asa tayo na hindi tayo biguin ng Diyos pag hihingiin natin sa Kanya ang gusto nating hingiin sa Kanya. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, let us abound in hope because we got already experience.
Kung nanindigan tayo ng buong puso, meron na tayong experience. Dumaan na tayo ng patience. Dumaan tayo ng experience. So kailangan magkaroon na tayo ng pag-asa sa lahat ng hinaharap natin ng mga challenges sa buhay natin na lahat yan ay matawid natin. Lahat yan ay ma-overcome natin by His grace and by His power. Praise the Lord. So ganun po. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So, ganun po ka-importante. So, tayo, Davao Congregation, let us have hope. Na magkaroon tayo ng pag-asa. So, ano mang makikita ko sa pangangailangan ng aming visitation, if God will permit this coming late of November, siguro kami mag-alis dito. Para before New Year, makarating kami, makabalik na kami dito by the grace of God. Makikita ko lahat ang pangangailangan, necessities ng kongregasyon. Then, I'm going to open sa mga government natin para malagyan nila ng budgeting. And I will pray to God that all members will be blessed by God para yung happy sharing project natin, hahabol yan sa pangangailangan ng mga gawain ng ministry. Yan ang i-pray natin. Ito yung malaking challenge sa buhay natin. Plus, kung sakaling matapos yung pandemic and everybody are already free to travel in this place to attend the June 15, let us always consider they are no longer, hindi na makasya dito. So we are again facing another big challenge in our ministry, the big church na ating itatayo dyan in order to accommodate as much as possible the entire number of members of the holy place. Hindi naman gaanong karamihan, pero this place is no longer ideal for that number. We need bigger church. So another challenge na naman yan. So let us abound in hope. Praise the Lord. Kung gaano kalaki yung mga challenges dyan, mag-abound tayo sa hope. Minsan, nang pumunta kami ng Chumbukan, na-recall namin yung pag-hike namin, nag-testimony yung dating missionary natin doon, si Sister Lourdes. Sabi niya, noon mahirap ang mga pastor sa holy place, kasi katulad namin, hike lang kami ng hike, minsan matulog na kami sa daan, diyan na kami magabihan. Ngayon, nakita ko lahat na ng mga pastors, meron ng kanyang, wala namang pastor ngayon na wala ng sariling motor. Kaya nga, tayo nung 3 helmets, dinistribute natin sa 3 mga pastors, ang saya-saya nila. So, sabi niya, mayaman na raw ang mga pastors ngayon ikumpara noon. Katulad ko, may edad na ako, hindi ko na kaya yung kaya nga nung, sino ba yun? Si Brad Louie, John Louie, napaiyak, tsaka ito si RJ, Pastor, mo nagibaktas ninyo? Di mo na ni basta-basta. Kanang imong mga testimony nga mo nang gibaktas nimo, karon nga actual na may, si Brother Bong nakasama yan sa akin pag-hike. Imagine, from Sawidan hanggang Chumbukan, it took for 7 hours for us to reach the place. Dala yung delika namin. Sa sobrang hirap ng aming daan. Kaya nga, umaga pa kami dumating, gabi na kami dumating dyan sa Kwatin. Yung tsinelas namin na bagong-bago makapal, butas yan. Pag balapit na kami doon sa Kwatin, ang lakad namin, para na kami mga kitungin, gumaganon na kami, pumipili na kami ng mga daan na walang mga bato, kumaari. Kaya pag matamaan yung sole ng foot namin, aray na kami. Dahil sa sobrang bugbog sa mga matitigas na bato, sa sobrang layo na hinahike namin. So, God did provide all our necessities for us to reach the place. So, in His time, He will make all things beautiful. And because of that experience, we have hope. Nagkaroon tayo ng pag-asa na i-provide ni Jesus ang ating necessities like transportation. Praise the Lord. Ganun. Kaya, huwag kayong matakot sa mga challenges sa buhay ninyo. Yan si Brother Ching, matagal ko na yan sinasabihan. Ikaw, Brother Ching, ilang sasakyan na ang gidil mo, ha? Nag-ahinti-ahinti ka ng sasakyan, tapos ikaw, di ka magsikap pagkaroon ng sarili mong sasakyan.
Laking pamilya yan. Pag magbisita yung mga liwan dyan sa bahay niya, rami nila. Kung manatili ka lang dyan sa motor, paano mo sila ma-cater? Lagi ko siyang sinusundot. Dumating din ang panahon na nagkaroon din sila ng full 4 wheels by the grace of God. It's a matter of yung hope natin mag-abound. No? Kung ano yung kapangailangan, lampasan natin yan sa ating faith kay Jesus Christ. Praise the Lord. Yun ang gusto ni Lord Jesus para sa ganun. Anumang sitwasyon, pahintulot ng Diyos na haharapin natin, pahintulot niya yan na mangyari. So, He is giving us the leading, the instruction. Kailangan yung hope nyo mag-abound Huwag kayong maging under sa pagsubok. Kailangan over. Anong over? Kailangan lampasan nyo. So ito na, let us abound in hope. And let us be diligent. Basa, last verse, Hebrews 6:11. Praise the Lord. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Yes. Paano na-survive yung ministry ni Pastor Samuel Algabre? Ang hirap-hirap ng panahon ni Pastor Samuel Algabre. Kung magdala yan ng mga crusaders, nasa 21, nasa 18, nasa 15, magsakay ng bus, walang kapira-pira, magsakay ng eroplano, walang kapira-pira. Bakit? Nakarating sila sa Manila. Bakit na-spread yung gospel doon? Bakit napostro ang lahat? Nakarating sa Mindoro, nakarating sa Tugigaraw. Ano man yung mga challenges na hinarap ni Pastor Samuel Algabre noon, yung hope niya, nag-abound. Kaya, we learn from that. At ngayon, sa buhay natin, greater ministry ang binigay ni Jesus Christ sa atin. So, greater challenges ang ating haharapin. So, let us, therefore, abound in hope. Praise the Lord. Mag-abound pa tayo niyan. So, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So, yan ang i-commit natin kay Lord Jesus, i-pray natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, nagpasalamat po ako sa inyong kooperasyon, yung tatlong C. Cooperation, collaboration, communication. Salamat po. Dahil sa tatlong na yan, ay magawa natin ang kinasiyahan ng Diyos sa buhay natin. Kaya gusto ng Diyos, anong challenges sa buhay natin? Let us abound in hope. Huwag tayong madismaya, huwag tayong matakot. Si Jesus, pag magsalita siya, He can shake the heavens, He can shake the earth. He is powerful. Kaya, hindi lahat will remain the same. There will be a new thing will happen. Ibig sabihin yan, kung wala, i-provide niya. Kung maliit, kailangan palakihin, lalakihan. Marami pa tayong pagtutuunan sa ating pag-asa sa Diyos. Praise the Lord! Sitayo po ang lahat.